Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1551 hanggang Kabanata 1560. Kabanata 1551. Ang espada ni Huayaife ay tila taglay ang kapangyarihan ng langit at lupa, at nang magbanggaan ng mabangis, ang bawat paggalaw ng espada ay may taglay na kapangyarihan ng pagkawasak, at ang mga espada ng dalawa ay napakabilis, parang dalawang neon lights, sa isang kisap mata. Ang tunog na sumabog mula sa pagbanggaan ay nagdulot ng pagyanig sa buong kalangitan, na nagparamdam na ang kaluluwa ay masisira sa ilalim ng kaguluhan ng espada na ito. Umalis ka! Ang pagbanggaan ng mga espada ay nagdulot ng walang hanggang kapangyarihan na sumabog sa pagitan ng dalawa. Sa ganitong malapitan na pagtingin sa isa't isa, ang mga mata ng dalawa ay puno ng layunin na pumatay. Sa isang iglap, ang katawan ni Yehan ay napuno ng enerhiya ng demonyo. Ang mabaliw na enerhiya ng demonyo ay sumabog, tinakpan si Huayaife sa isang iglap, na nagdulot ng mga hibla ng itim na kapangyarihan na sumalakay sa katawan ni Huayaife sa isang iglap. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Huayaife, at mabilis siyang umatras sa kalangitan. Pangalawang galaw. Gayunpaman, habang umatras si Huayaife, ang bilis ni Yehan ay kasing bilis ng kidlat, at ang kanyang pangalawang galaw ay sumunod. Ang Tai 200 steps ay kumalat sa kawalan, na nagpapahirap sa lahat na makita ang kakaibang mga galaw ni Yehan, at mahirap mahuli kahit ang anino. Ang bilis ni Yehan ay napakabilis. Nagulat ang lahat. Tawa. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay tumama sa tuktok ng ulo ni Huayaife nang hindi ito makita ng mga tao. Yumarka ang espada, at si Huayaife, na mabilis na umatras, ay nagulat. Ang espada sa kanyang kamay, pinaghahampas niya ito kay Yehan ng mabangis. Mukhang ang tatlong pag-atake ay talagang nagpakalabas sa iyo, matalo. Sa itaas ng kalangitan, kung saan tumangala ang lahat, ang walang pakialam na tinig ni Yehan ay kumalat sa lahat ng dako, at agad, isang kamangha-manghang liwanag ng espada ang bumagsak. Sa eksena na iyon, para bang isang banal na kulog ang bumagsak mula sa langit. Ang bilis ay tumama sa espada ni Huayaife. Puff! Bigla, isang nakakagulat na tunog ang umalangaw-ngaw, ang mukha ni Huayaife ay agad na namutla na parang nyebe, at isang duguan na palaso ang sumabog mula sa kanyang bibig, at pagkatapos, ang katawan ni Huayaife ay direktang pinasabog ng nakakatakot na puwersa pataas sa kalangitan. Sa kawalan, ang katawan ni Huayaife ay nahulog ng mabangis patungo sa lupa. Ang nakakatakot na puwersa ng pagbagsak ay nagpahirap sa nasugatan na si Huayaife na huminto. Sa wakas, sa pagsabog na iyon, ang katawan ni Huayaife ay direktang nahulog sa isang grupo ng mga gusali, at ang puwersang iyon ay tumama sa lupa, na nagdulot ng pagkawasak sa mga gusali sa loob ng radius na 100 metro, gumuho sa lahat ng dako, at ang lupa sa paligid ay nanginginig ng mabangis. Tinitingnan ng mga gumuho na gusali, ang alikabok ay puno ng kalangitan, at ang mga tao sa mundo ay natakot. Ang epekto ng eksena na ito ay nagparamdam sa kanila ng pangangati sa kanilang anit. Si Huayaife na nasa gitnang yugto ng concentration realm ay mahirap pigilan. Sa ilalim ng gayong nakakatakot na pag-atake, alam ng lahat na si Huayaife ay tiyak na malubhang nasugatan ng hindi hulaan. Dalawang galaw ang tinalo si Huayaife, at, sa ilalim ng nakakapinsalang pag-atake ng espada ni Yehan, si Huayaife ay maaaring nawalan na ng kakayahang lumaban, tama ba? Isang serye ng mga natatakot na titig ang tumitig sa nakakapinsalang tanawin sa lupa sa ibaba, kabilang ang mga mata ni Siyu, na nagpakita ng isang marangal na kulay. Siya ay nasa parehong estado kay Huayaife, at siya ay nasa gitnang yugto ng estado ng konsentrasyon, nirango ang ika-18 sa ika-4 na buwan sa listahan ng mga bayani, 3 lugar na mas mataas kaysa kay Huayaife, na nagpapakita na sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, ang ika-4 na buwan ay mas malakas kaysa kay Huayaife, ngunit ang lakas na ito ay napakalimitado. Alam na alam ni Siyo sa kanyang puso na kung papayagan siyang talunin si Huayaife sa ganitong paraan, ito ay magiging napakahirap, ngunit kung magagawa ito ni Yehan, alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa lupa, si Huayaife ay gumapang palabas sa mga guho, nagsusuka ng dugo sa kanyang bibig. Sa sandaling ito, siya ay malubhang nasugatan at lubhang napahiya. Pinapanood siya ng lahat. Si Huayaife ay napakasama.
Talagang ikinagulat nito ang maraming tao. Sa dalawang galaw, natalo siya ni Yehan. Agad, nang sabay-sabay, ang mga mata ng lahat ay nahulog ulit kay Yehan. Dito ngayon, sa tatlong magkakasunod na laban, 2 tao na ang natalo ni Yehan at 1 tao ang pinatay, at ang 3 taong ito ay pawang nasa tuktok ng listahan ng bayani. Ang nangungunang 30 henyo ay niranggo ng isa-isa, at mahirap maghanap ng gayong matibay na record ng pagkatalo ng 3 henyo sa grupo ng mga bayani sa loob ng isang araw. Ngunit sa sandaling ito, nang matalo si Ren Zhongshan, pinatay si Shen Luoyang, at natalo ulit si Hua Yaifei, sino pa ang susunod na lalabas? Ang tanong na ito ay sumulpot sa isipan ng lahat, at pagkatapos, ang mga mata ng mundo ay walang alinlangang nahulog kay Xiao. Sa mga henyo dito, si Xiao lamang ang pinakamalakas, at siya lamang ang hindi bumaril. Ang mga mata ni Yehan ay nahulog din kay Xiao. Ang grupong ito ng mga henyo sa listahan ng mga bayani ay dumating na may malakas na kumpiyansa. Dito, gagamitin niya ang kanyang sariling lakas upang durugan ang kumpiyansa sa mga puso ng mga taong ito sa lahat ng direksyon. Sa kasamaang palad, dahil siya ay maaaring purihin bilang ang numero 1 henyo sa listahan ng mga bayani, ang posisyong ito ay maaaring mapanatili. Mukhang minamaliit ka ng lahat. Sa ilalim ng gayong titig, tiningnan ni Xiao si Yehan at sinabi, ang iyong pag-unlad ay napakabilis, wala pang 2 araw mula nang sumaire ka sa ika-10 palapag ng Sword Master Tower. Sa loob ng 1 buwan, dapat ka pa ring nasa Unity Realm noon, ngunit ngayon, nasa gitnang yugto ka na ng Unifying Nether Realm. Sa mga tuntunin ng talento, karapat-dapat ka sa iyong pangalan sa unang araw. Gayunpaman, sa mundong ito, ang iyong nilalabanan ay lakas. Hindi ito isang walang pangalang reputasyon, ngunit kung gusto mong mapanatili ang posisyong ito, kailangan mong makita kung sang-ayon ang ibang tao o hindi. Kalmadong sinabi ni Yeleng, hindi ko kailangan ang iyong pag-aproba, walang gagawa ng anuman, papatayin ko ang sino mang gustong pumatay sa akin, ngayon, gusto mo bang gawin ito? Siyempre, pumunta ako rito para sa iyo, kaya bakit hindi gumawa ng isang hakbang? Dahil minamaliit kita, hayaan mong makita ko kung gaano kalayo ang iyong ultimate power sa Xiao. Ang kamay ni Xiao ay nasa hawakan na ng espada sa itaas nito, isang pagsabog ng katalinuhan ang biglang lumitaw, na nagparamdam sa katawan ni Xiao sa sandaling ito na parang isang walang kapantay na matalas na espada. Maaaring isipin na sa sandaling maalis ang espada, ito ay dapat na isang espada na sumisira sa langit. Natatalo na ni Yehan ang 3 henyo sa listahan ng mga bayani. Ngayon na nakaharap sa ika-18 na ranggo na ika-4 na buwan, maaari pa ba siyang magpatuloy na umakyat sa tuktok at manatiling hindi natatalo? Ang paghinga ng 2 kabataan na puno ng espiritu ng pakikipaglaban ay bumaba. Tiningnan ng mga tao ng Tianlong ang likod ni Yehan, at gusto rin nilang malaman kung ang batang pinuno na sinusundan nila ay maaaring gumawa ng mga himala ngayon. Tawa. Kabanata 1552. Nang makalabas ang espada ni Xiao, ito ay isang pulang liwanag, ang talim ng espada ni Xiao ay pulang-pula sa buong katawan, at ang enerhiya ng espada na lumilipad sa buong kalangitan ay binalot ang kalangitan na parang mga guhit ng pulang liwanag, na nagbago ng kulay ng kalangitan. Sa isang iglap ng ang duguan na enerhiya ng espada ay binalot ang kalangitan, sa paningin ni Yehan, tila siya ay nasa isang mundong puno ng dugo. Sa mundong ito, tila isang Diyos ng dugo ang nagkulong sa kanya. Sa mundong ito, wala siyang matatakasan. Ang nakakatakot na mga pagyanig ay nagmula sa mundong dagat ng dugo na ito, at sa lahat ng direksyon sa paligid ni Yehan, ang mga pulang figure ay mabangis na sumugod kay Yehan, na hinaharangan ang anumang daanan ng pagtakas para sa kanya. Sa sandaling ito, si Yehan ay nasa isang kulungan. Illusion. Malamig ang ekspresyon ni Yehan, at ang layunin ng espada ng buhay at kamatayan ay mabangis na namulaklak, sinisira ang nakapaligid na mundo ng walang anumang masasamang sumasalakay. Kasabay nito, ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga demonyo ay pinakawalan din mula sa katawan ni Yehan. Ang kapangyarihan ng mahika upang harapin ang ganitong uri ng ilusyon ay walang alinlangang ang kanilang kaaway. Bigla, ang mga pagsabog ng hininga ay kumalat, na nagparamdam sa lahat ng bagay sa mga mata ni Yehan na mawala. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isang malakas na pakiramdam ng krisis ay biglang nagpalamig sa katawan ni Yehan. Mas mababa sa 1 metro ang layo sa harap ni Yehan, ang espada ni Xiao ay papasok na sa katawan ni Yehan. Agad, ginamit ni Yehan ang Taisho 100 steps hanggang sa sukdulan. Sa wala pang 1 segundo, ang katawan ni Yehan ay mahimalang nawala mula sa pag-atake ni Xiao. Ang eksena ay tila isang teleportasyon.
Napakabilis, ang ilusyon na espada ng ika-4 na buwan ay nabigo na harapin si Yehan, saan napunta si Yehan. Sa sandaling ito, kumunat ang noo ni Sio. Whoosh! Bigla, ang figure ni Yehan ay lumitaw sa kawalan sa likod ni Sio. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Sa sandali ng kanyang paglitaw, hindi binigyan si Sio ng oras upang tumugon. Sa likod ni Sio, ang isang duguan na sugat sa espada ay mahigit sa 20 sentimetro ang haba, at ang mga agos ng dugo ay agad na umagos mula sa likod ni Sio, na nagpapakulay ng isang malaking lugar na pula sa loob ng maikling panahon. Nasaktan ng espada ni Yehan, ang mukha ni Sio ay lubhang namutla, at sumugod siya sa kawalan, palabas sa sakop ng pag-atake ni Yehan. Kung ang espada ni Yehan ay hindi gumalaw ng isang hakbang sa kritikal na sandali ng buhay, ang espada ay tiyak na makakapatay sa kanya. Nakikita ito, ang hindi maipaliwanag na pagkabigla ay nanatili sa mga puso ng lahat sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ni Huai Yaifei, ang ika-18 na ranggo na si Sio ay natalo rin sa mga kamay ni Yehan. Sa loob ng isang araw, natalo niya ang 4 na henyo sa listahan ng mga bayani. Master, nangangahulugan ito na ang ranggo ni Yehan sa ranggo ng mga bayani ay tumaas ng 4 na beses sa loob ng isang araw. Nakikita na ang ika-4 na buwan ay natalo rin ni Yehan, isang hindi maipaliwanag na pagkabigla ang nanatili sa mga puso ng lahat. Sa loob ng isang araw, 4 na magkakasunod na henyo sa listahan ng mga bayani ang natalo ni Yehan. Ito ay napakabaliw at mabilis. Ang nangungunang posisyon ay hindi pa lumilitaw sa listahan ng mga bayani. Ang mga eksena at ang mga paligsahan na nangyari ngayon ay lampas sa inaasahan ng sinuman. Hindi lamang natalo ni Yehan si Ren Zhongshan, na paborito ng lahat, gamit ang isang suntok, ngunit pinatay din niya si Shen Luoyang, at sunod-sunod na natalo sina Huai Yaifei at Sio. Natalo niya ang 4 na mahuhusay na master sa listahan ng mga bayani, at si Yehan ay hindi nasaktan. Masasabing lumikha siya ng himala sa loob ng isang araw. Alam mo, ang kasalukuyang Yehan, sa mga tuntunin ng antas, si Yehan ay mas mahina kaysa sa alinman sa 4 na ito, ngunit nanalo siya ng magkakasunod na laban, na nagpapahirap sa mga tao na malaman kung saan ang kanyang ilalim na linya. Ang labanan sa pagitan ni Yehan at Sio ay natapos na, at ang pagkabigla sa mga puso ng lahat ay hindi pa rin kumalma. Gayunpaman, habang natalo ni Yehan ang mga master na ito ng sunod-sunod, kabilang dito si Sio, na nasa ika-8 pwesto sa listahan ng mga bayani. Kapag muling niranggo ang Chenelo sa listahan ng mga bayani, ang Abril, na nasa ika-8 pwesto, ay tiyak na papalitan ni Yehan. Siyempre, si Yehan ay naging napakalakas sa loob ng maikling panahon. Ang ilan ay masaya at ang iba ay nag-aalala. Halimbawa, ang ikatlong maliit na si Wang Yanyo ay isa sa kanila. Sa ngayon, nararamdaman niya na hindi siya karapat-dapat na makipaglaban sa harap ni Yehan. Ang ganitong uri ng pagbabago ay nagpahirap kay Yanyu na tanggapin, ang mukha ay lubhang nabaluktot, orihinal na dumating siya upang panoorin ang pagkamatay ni Yehan ngayon, o pinatay mismo si Yehan. Gayunpaman, dito, nakita niya ang pag-angat ni Yehan. Nanalo ka. Sa kawalan, ang namumutlang Sio ay tumingin kay Yehan at sinabi, 4 na tao na ang natalo ngunang sunod-sunod sa loob ng isang araw, at karapat-dapat ka nang makasama sa nangungunang 20. Ngunit simula pa lamang ito ngayon, ang kailangan kong sabihin sa iyo ay sa labas ng madilim na lungsod na ito, maraming tao ang naghihintay na tapakan ka, maliban na lamang kung mananatili ka sa madilim na lungsod na ito magpakailanman. Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Yehan, sino mang gustong tapakan ako, timbangin muna ang iyong sariling lakas. Ngayon, isang tao lamang ang papatayin ko. Sa tingin ko naiintindihan mo kung bakit. Ayaw ko ng gulo, at magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Halika, papatayin ko ang isa, 2 ang darating, papatayin ko ang isang pares, at walang pipilitin sa akin na makipagpalitan ng dugo para sa mga henyo sa listahan ng mga bayani. Nang marinig ito, nagulat ang puso ng lahat, papatayin lamang ang isang tao. Maaaring si Yehan ay may lakas na pumatay ng mga eksperto tulad ni Huai Yaifei at Sio, ngunit hindi niya ginawa iyon. Ang pagpatay kay Shen Luoyang ay isang senyales lamang, huwag akong guluhin. Sa tingin ko ang mga salitang ito ay malapit ng marinig ng mga henyo sa listahan ng mga bayani. Ang mangyayari sa hinaharap ay wala nang kinalaman sa akin sa Sio. Ang pagkatalo ay kakilakilabot dahil natalo siya at iniligtas ni Yehan ang kanyang buhay, hindi na niya guguluhin si Yehan. Sa lalong madaling panahon, ang grupo ng mga henyo na dumating dito kasama sina Sio at iba pa ay nawala na rin ng walang bakas. Dito ngayon, maliban kina Shen Luoyang, Huai Yaifei, at Sio, ang iba ay hindi man karapat-dapat na makipaglaban kay Yehan.
Pinapanood sina Siyo at iba pa na umalis, naalala pa rin ng lahat ang kanyang mga salita sa kanilang mga tainga. Simula pa lamang ito ngayon. Sa labas ng madilim na lungsod na ito, maraming tao pa rin ang naghihintay na tapakan si Yehan sa ilalim ng kanilang mga paa. Ito ay walang alinlangang isang senyales na sa susunod, natatakot ako na magkakaroon ng isang henyo sa listahan ng mga bayani na saisalakay kay Yehan. Ito ay isang bagay lamang ng oras, at ang lakas ay tiyak na mas malakas kaysa kay Siyo. Kabanata 1553. Isang tao lang ang pinatay ni Yehan, kaya ba nagulat ang mga taong ito? Sa kawalan, ang mga mata ng mga taong Tianlong ay nakatitig pa rin kay Yehan ng may matinding intensidad. Parang nakikita nila sa kanilang pinuno ang pagsikat ng isang makapangyarihang leader sa mga susunod na henerasyon ng Tianlong. Ang pag-angat niya ay simbolo rin ng tagumpay ng Tianlong, at bilang mga tagasunod, lubos silang magagalit. Ngunit pagkatapos umalis ni Siyo at ng iba pa, ang tingin ni Yehan ay napunta sa Yan Family Army ng Yan Palace, kasama na ang kanilang pinuno, si Yan Yu. Naramdaman ito ni Yan Yu, at nanigas ang kanyang mukha dahil sa malamig na intensyon na pumatay na naramdaman niya mula sa tingin ni Yehan. Maliit na haring yan, huwag kang pumunta rito ng walang paghahanda. Isang nagyayelong intensyon na pumatay ang muling lumitaw sa mukha ni Yehan, dahil sa kay-abangan ni Yan Yu na minsan nang nagtangkang patayin siya at ipasakop siya. Hindi nakalimutan ni Yehan ang pangyayaring iyon. Dahil sa mga salitang iyon, lahat ay napatingin sa ikatlong maliit na hari, si Yan Yu. Yehan, ano ang balak mo? Puno ng masasamang enerhiya ang katawan ni Meng Shan, at agad na pinrotektahan ng Yan Family Army si Yan Yu. Wala naman. Tungkol ito sa utang na loob sa teritoryo ni Haring Yan, hindi ba dapat bayaran ngayon? Tumawa si Yehan, nakatitig kay Yan Yu, at sinabi, noong una, gusto mo akong magpasakop sa iyo, na maging nasa iyong kapangyarihan. Ngayon, gusto kong itanong, anong karapatan mo, Yan Yu, na sabihin iyan? Namula si Yan Yu. Napakalaki ng kanyang kahihiyan, at mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao, ngunit wala siyang masabi. Si Yehan ay isang taong dapat niyang tingalin. Nakatitig din sina Shi Wulei at ang iba pa kay Yan Yu nang may intensyon na pumatay. Noong nakaraan, kung hindi dahil sa isang misteryosong master, namatay na sana sila sa mga kamay ni Yan Yu. Hindi nila malilimutan ang paghihiganti. Tianlong, sundin ang utos at lipulin ang Yan Family Army. Bigla, pagkatapos sabihin ni Yehan iyon, ang mga tauhan ng Tianlong, na parang malakas na hangin, ay sumugod sa hukbo ni Yan ng walang pag-aalinlangan. Kahit na ang target ay ang mansyon ni Yan Wang, wala silang takot dahil sumusunod lamang sila sa mga utos ni Yehan. Takbo! Nakita ni Yan Yu ang mga papalapit na tauhan ng Tianlong, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Naramdaman na niya ang panganib mula kay Yehan. Paano siya lalaban kay Yehan? Tumakas ang kanyang hukbo. Hehe! Hindi ko akalaing ang ikatlong maliit na haring Yan Yu ay isang duwag. Bigla, ang mapang-uyam na boses ni Yehan ay kumalat sa buong paligid, na nagdulot ng matinding galit kay Yan Yu na nakalayo na. Hindi pa siya nakaranas ng ganito kalaking kahihiyan. Nakita ng lahat ang pagtakas ni Yan Yu, at pinagtawanan siya. Ang ikatlong maliit na hari, na kilala sa buong madilim na lungsod, ay tumakas. Ito ay hindi lamang kahihiyan para sa kanya, kundi pati na rin para sa Yan Wangfu. Kahit na nakawala si Yan Yu, hindi nagbibiro si Yehan sa pag-atake sa Yan Family Army. Ang mga tumakas ay hinabol ng Tianlong. Natakot si Li Qixiao na hindi pa umaalis. Ngunit ang mga mata ni Yehan ay muling napunta kay Li Qixiao. Li Qixiao, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, wag nang ituloy ang Qixiao sect, o mamatay ka. Wag nang ituloy ang Akasa Kamen. O mamatay. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Yehan, na puno ng kapangyarihan at pagmamayari. Madali lang para sa Tianlong na sirain ang Qixiao man. Ang pagbibigay ng pagkakataong mag-alis ay isang awa na mula kay Yehan. Ayaw na niyang magsayang ng oras sa mga bagay-bagay sa timog. Nagulat ang lahat at napatingin sa Qixiao Gate. Maraming kasama si Li Qixiao ngayon at nakaramdam sila ng napakalaking presyon. Biglang lumala ang mukha ni Li Qixiao. Kailangan niyang tanggalin ang Qixiao sect o mamatay. Ano man ang kanyang pagpipilian, ayaw ni Li Qixiao. Pinaghirapan niya ang Qixiao Gate at mahirap tanggapin ang pagkawala nito. Ngunit kaya bang talunin ni Li Qixiao si Yehan? Kaya pa bang talunin ng Akasa Kamen ang Tianlong? Master ng sekta, ang mga miyembro ng Qixiao sect ay nag-aalala at napatingin kay Li Qixiao. Li Qixiao, ano ang iniisip mo? Wala akong panahon para sa iyo. Walang emosyon ang mukha ni Yehan, at isang nakakatakot na presyon ang kumalat mula sa kanya.
Kung tatanggi si Li Qixiao, hindi magdadalawang isip si Yehan na magpatayan. Sa timog, ang Tianlong ang maghahari. Tanggalin kaya ni Li Qixiao ang Qixiao Gate. Lahat ay nakatingin kay Li Qixiao. Huminga ng malalim si Li Qixiao, at tumingin kay Yehan. Yehan, nanalo ka. May pagkakataon ako 3 araw na ang nakakaraan, ngunit sayang, hindi ko ito nagamit. Ngayon, hindi na ako ang iyong kalaban, at ang Qixiaoman ko ay hindi rin kalaban ng Tianlong. Sa timog, ako, Li Qixiao, ay aalis na. Pagkatapos noon, umalis si Li Qixiao. Master ng sekta, pinanood ng mga miyembro ng Qixiao sect ang pag-alis ni Li Qixiao. Kabanata 1554. Huwag na kayong sumunod sa akin. Wala ng Qixiaoman. Ang Tianlong ay isang magandang pagpipilian. Depende kung tatanggapin kayo ni Yehan. Kumaway si Li Qixiao sa mga tauhan ng Qixiaoman at mabilis na nawala sa paningin ng lahat. Hindi na kaya ni Li Qixiao ang larong ito. Kung hindi siya titigil, mamamatay siya. Matapos timbangin ang mga posibilidad, napilitan siyang tanggalin ang Qixiaoman. Maraming taong nagbuntong hininga nang makita ang pag-alis ni Li Qixiao. Wala na ang Qixiaoman, at ang Tianlong na ang namamayani sa timog. Sa loob lang ng 2 araw, naging ganito ang Tianlong. Lahat ng ito ay dahil sa kanilang makapangyarihang leader. Sunod-sunod na napunta ang mga tingin kay Yehan. Walang umaasang magtatapos ang labanan ni Yehan at Ren Zhongshan ng ganito. Hindi lang natalo si Yehan, kundi mabilis pa siyang umangat, at natalo ang sunod-sunod na makapangyarihang kalaban, at nakamit ang tagumpay at kayamanan. Sa kawalan, dahil sa pag-atake ng Tianlong, hindi gaanong nasira ang Yan Family Army, ngunit may nawala rin silang tauhan, at sa huli ay tumakas ng nahihiya. Ngunit dahil dito, tiyak na masisira ang reputasyon ng ikatlong maliit na Haring Yanyu sa madilim na lungsod. Tapos na ang lahat, at magiging masaya ang madilim na lungsod sa loob ng ilang araw. Matapos ang lahat, inayos ni Shi Wulei na ang mga tauhan ng Tianlong ang magmamana ng mga negosyo ng dating Tianmen, Washerman, at Qixiaoman. Ang kabuuang yaman ng Timog, lalo na ang mga espiritual na bato, ay higit sa 1,000,000 na magiging mahalaga sa pag-unlad ng Tianlong. Ngunit para mamuno sa Timog, kailangan pa ring lumago ang Tianlong sa bilang ng mga tauhan. Ngunit mahirap makahanap ng mga taong may talento at tapat sa Tianlong. Mahalaga ang pagsasanay sa mundo, ngunit hindi dapat malaman ni Yehan ang tungkol sa daigdig ng mga immortal. Ang katapatan ang kanyang prioridad. Dumating sina Shi Wulei, at nakangiting sinabi ni Yehan, "Kumusta na? Nakuha na ba natin ang lahat ng impluwensya sa Timog? Huwag kayong mag-alala, tapos na ang pag-aayos." Tuwang-tuwa sina Shi Wulei. Ang Tianlong na ang hari ng Timog. Dahil sa kanilang makapangyarihang leader, maraming gustong sumali sa Tianlong, at ang paglago nito ay malapit na. Sabi ni Yehan, ang Tianlong na ang namamahala sa Timog, at mahalaga na magkaroon ng maraming tauhan, ngunit dapat maging maingat ang pagpili. Huwag nating ipaalam ang tungkol sa daigdig ng mga immortal. Mayroon ba kayong solusyon? Nag-isip sina Shi Wulei. Halos hindi nila naisip iyon kung hindi sinabi ni Yehan. Oo nga, problema ito. Sabi ni Shi Wulei, mahirap hulaan ang puso ng tao. Noong nakaraan, 800 ang kinuha natin, pero kalahati lang ang nakapasa. Mahirap makahanap ng mga taong tapat sa Tianlong. Kailangan nating mag-isip ng pangmatagalang solusyon. Napahilamos ng noo si Yehan. Isang malaking problema nga ito. Namimiss na niya ang mga tao sa China. Kung nandito sila, hindi na siya mag-aalala, at maipapakita niya ang daigdig ng mga immortal ng walang pag-aalala. Sige, Yehan. Maraming eksperto sa hero list sa labas ng madilim na lungsod ang gustong makipaglaban sa iyo. Mukhang mga miyembro sila ng mga sekta. Hindi pa tapos ang gulo, kahit na hindi sila basta-basta makapasok sa madilim na lungsod, dapat kang maging handa. Sabi ni Shi Wulei. Mga miyembro ng sekta, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Mas mabuti pa kung galing sila sa Janzong. Gusto ko silang makita. Kung walang silbi ang pagpatay ng isa o dalawa, susugurin ko sila. Tingnan natin kung sino pa ang magtatangka. Nagtinginan sina Daotong at Xiao Yuangang. Alam nila ang sama ng loob ni Yehan at Janzong. Sabi ni Yehan, ang madilim na lungsod ay ipinagbabawal sa maraming henyo ng mga sekta. Huwag na muna natin silang pansinin. Panahon na para makilala ko ang matandang baliw na iyon, at tingnan kung siya nga ang hinahanap ko. Sabi ni Daotong, nahanap na namin ang lokasyon niya. Nasa isang liblib na lugar siya sa labas ng Timog. Bihira siyang puntahan. Sabi ni Yehan, punta na tayo roon. Interesado akong makilala ang matandang manggagawa ng espada.
Nanatili si Shi Wulei sa punong tanggapan ng Tianlong, at sina Ye Han, Dao Tong at Xiao Yuangang ay nagtungo sa labas ng timog. Halos 20 araw na si Ye Han sa madilim na lungsod. Wala siyang panahon para makilala ang matandang baliw na iyon, at ngayon ay gusto na niyang malaman kung siya nga ang hinahanap niya. Gusto rin niyang malaman ang intensyon ni Qin Wu daw sa pagpapahanap sa kanya ng matandang manggagawa ng espada. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang liblib na lugar. Isang sirang bahay ang naroon, at walang ingay, parang walang nakatira. Sabi ni Dao Tong, ito na iyon. Bihira raw lumabas ang matandang baliw na iyon, at palaging nasa loob ng bahay. Ngunit maging maingat tayo. May kakaibang ugali ang matandang baliw na iyon. Ang mga pumunta sa kanya ay nasaktan o namatay. Napakalakas niya. Tumango si Ye Han. Dahil sa taong ito, hindi naglakas loob ang Yan Wangfo, Wusheng Wangfo, at Hel Ian Wangfo na kumilos. Nakakatakot ang lakas niya. Ano ang gagawin natin? Diretso na tayong papasok. Tanong ni Xiao Yuangang. Sabi ni Ye Han, dahil kakaiba ang ugali ng manggagawa ng espada, sundin natin ang tamang paraan. Lumapit si Ye Han at sumigaw, Ginoo, si Ye Han po ito. Matandang manggagawa ng espada, pakilinaw po kung kayo nga iyon. Malakas na narinig ang sigaw ni Ye Han. Ngunit pagkaraan ng kalahating minuto, walang sagot. Ano iyon? Wala kaya siya sa bahay? Tanong ni Xiao Yuangang. Kumunat ang noo ni Ye Han at Dao Tong, Ginoo. Kabanata 1555. Bata, kung magsasalita ka pa at guguluhin ang tulog ko, hindi na kayo makakaalis dito. Bago pa matapos ni Ye Han ang pangalawang pangungusap, isang malamig na sanggal ang umalangaw-ngaw, puno ng awtoridad na bumabalot sa tatlo. Para bang nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng boses na iyon, at anumang oras ay maaaring patayin. Ang ugali nga naman ng matandang ito ay kasing kakaiba ng sabi-sabi. Nangungusap ang mga mata ni Xiao Yuangang, at pareho silang napatingin kay Ye Han. Kung ikaw nga ang matandang manggagawa ng espada, pakilinaw po. Nasa akin po ang mensahe ng aking guro. Bigla, isang nakakatakot na kapangyarihan ang lumabas sa bahay, parang pagsabog ng bulkan na nagkulong sa paligid. Hindi na makagalaw sina Ye Han. Parang papatayin na sila. Nagbago ang ekspresyon ng tatlo, at namutla ang kanilang mga mukha. Hindi sila makalaban sa nakakatakot na kapangyarihan. Ang nasa bahay ay napakakapangyarihan, kaya nilang kunin ang kanilang buhay. Bata, sino ang guro mo? Muling nagsalita ang boses, ngunit hindi pa rin nawawala ang nakakatakot na kapangyarihan. Kung hindi magugustuhan ng matanda ang sagot ni Ye Han, papatayin niya ang mga ito. Huminga ng malalim si Ye Han at sinabi, Ginoo, sinugo po ako ng aking guro, si Qin Wu daw. Ikaw po ba ang matandang manggagawa ng espada? Qin Wu daw? Kaya naman pala, ang disipulo ng matandang iyon, muling nagsalita ang boses. Unti-unting nawala ang nakakatakot na kapangyarihan. Nakahinga ng maluwag sina Ye Han. Natatakot silang baka patayin sila ng matandang iyon. Ikaw po ba ang matandang manggagawa ng espada? Tanong ulit ni Ye Han. Bata, pumasok ka, ikaw lang. Maghintay ang dalawa sa labas. Tumango si Ye Han at sinabi kina Dao Tong at Xiao Yuangang, hintayin niyo ako rito. Babalik din ako agad. Sabi ni Dao Tong, mag-ingat ka. Mahirap hulaan ang ugali ng taong iyon. Huwag kayong mag-alala. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Pagkatapos noon, pumasok si Ye Han sa bahay. Pagbukas ng pinto, isang malawak na bakuran ang bumungad, walang tao. Naglakad-lakad si Ye Han. Tanging ang kanyang mga yapak ang naririnig. Bigla siyang nagulat dahil sa nakita niya. May mga sandata sa paligid, mga kutsilyo, espada, sibat, pana, mahaba't maikli, iba't ibang uri ng sandata. Hindi ito ordinaryong mga sandata, karamihan ay espiritual na sandata, at may mga banal na sandata pa nga. Nakakalat lang ang mga sandatang iyon sa paligid, parang mga lumang bakal. Tinatayang halos 100 ang bilang. Napailing si Ye Han. Anong klaseng manggagawa ng espada ang matandang baliw na iyon? Para bang basura ang mga mamahaling sandata? Bata, saan ka nakatingin? Bigla, may humawak sa balikat ni Ye Han. Lumingon siya at nakita ang isang itim na kamay, parang hindi pa naliligo ng ilang taon. May itim na marka na agad sa kanyang puting damit. Napangiwi si Ye Han at tumingin pa. Isang matandang lalaki ang bumungad sa kanya, mas marumi pa sa pulubi. Mukhang nasa 60 o 70 na, ang mukha ay puno ng dumi, ang mga mata ay maulap at malaswa. Ang buhok niya ay mahaba at kulot. Hindi makapaniwala si Ye Han na ito ang makapangyarihang lalaking pumihil sa kanila kanina. Parang pulubi ang itsura.
Tiningnan ng matanda si Yehan. Napakamot si Yehan dahil sa titig ng matanda. Napakalaswa ng mga mata nito. Ginoo, ikaw po ba ang matandang manggagawa ng espada? Dahil sa titig ng matanda, napilitang magtanong si Yehan. Tiningnan siya ng matandang baliw, at muli siyang tinapik sa balikat, nag-iwan ng dalawang itim na marka. Chinwoo daw, bakit niya tinanggap ang isang bastos na bata na gaya mo? Wala siyang paningin. Pagkatapos noon, pumunta ang matandang baliw sa isang mesa at umupo. Kumuha siya ng tubig at sinabing, bata, ibuhos mo ang tubig. Pagkatapos, isinuka ng matandang baliw ang tubig. Kailangan ng bagong tubig. 2 buwan na ba? Hindi. 3 buwan na? Hindi. Dumilim ang mukha ni Yehan. Nakita niya ang itim na baso at sumuko na sa pag-inom. Ginoo, sinugo po ako ng guro ko. Narito po ang Jade Sleep. Inilagay ni Yehan ang Jade Sleep sa harap ng matanda na may mensahe galing kay Chinwoo daw. Tiningnan ng matandang baliw si Yehan. Bata, bakit hindi dumating mismo ang matandang iyon? Kabanata 1556. Ginoo, paano ko naman po malalaman ang ibig sabihin ng guro ko? Ngumiti si Yehan. Nagdududa siya. Bakit kaya siya pinaponte ni Chinwoo daw sa matandang ito? Ang matandang ito ay hindi naman mukhang Ginoo. Ninakaw niya ang aking espada ng emperador, kaya nahihiya siyang pumunta rito. Malamig na umismid si Gu Fengzi, ngunit walang galit sa mukha. Nagulat si Yehan. Ang espada ng emperador ni Chinwoo daw ay pag-aari pala ng matandang ito. Kinaway ng matandang baliw ang kanyang manggas, at isang puwersa ang kumuha ng Jade Sleep at sinuri ang impormasyon. Hinayaan na lamang ni Yehan ang matanda. Isa siyang dalubhasa sa paggawa ng sandata, na katulad ng isang alchemista na lubos na nirerespeto. Gusto ng lahat ng tao ang magagandang armas, at tanging ang mga dalubhasa lang ang makakagawa nito. Ngunit nakita ni Yehan ang mga sandata sa bakuran na parang basura lang. Nainggit siya. Kung makuha niya ang mga ito para sa Tianlong, tiyak na lalakas ang lakas ng Tianlong. Ang matandang ito, biglang nagalit ang matandang baliw. Hinailan niya ang kanyang buhok at pinalo ang kanyang dibdib. Kumalabog ang kanyang mga ngipin at tumalon-talon siya sa lupa, parang bata. Tiningnan ni Yehan ang matanda. Nasa sabik kaya ito? Ginoo, tawag ni Yehan. Ang walang hiyang Chinwoo daw. Pinalo ng matandang baliw ang kanyang dibdib at huminga ng malalim. Gulo-gulo na ang kanyang buhok, at may galit sa kanyang mga mata. Halos matawa si Yehan, pero curious din siya kung anong mensahe ang iniwan ni Chinwoo daw. Bata, bakit ka tumatawa? Pareho kayong walang hiya, magguro at mag-aaral. Masamang tiningnan ni Gu Fengzi si Yehan, at pagkatapos ay ngumiti ng malaswa. Bata, babawiin ko ang sinabi ko. Tatanggapin kita bilang aking estudyante. Ano sa tingin mo? Nagulat si Yehan. Ang bilis magbago ng isip ng matandang ito. Ginoo, iyon po ba ang ibig sabihin ng guro? Tanong ni Yehan. Ano ang pakialam mo sa matandang iyon? Bata, maging estudyante ko ka at aalagaan kita. Kung maging nangungunang manggagawa ka ng sandata sa Southern God Territory, kahit ang Yaoche Palace, Chenkon 12 Palace, Rashomon, Burning Heaven Pavilion, lahat sila ay magiging magalang sa iyo. Ano, isipin mo iyan. Nanghihikayat na tinitigan ni Gu Fengzi si Yehan. Parang isang mahalagang bato ang kanyang mga mata. Nagulat si Yehan. Ginoo, may dahilan po kayo, hindi ba? Gusto ko pong malaman kung bakit ako pinaponte ng guro ko sa inyo. Wala lang. Pinaponte ka lang niya para maging estudyante ko. Malabong sagot ni Gu Fengzi. Ngumiti si Yehan. Talaga, ipakita niyo po sa akin ang Jade Sleep. Kinaway ng matandang baliw ang kanyang manggas, at nawala ang Jade Sleep. Napailing si Yehan. Sinabi lang niya iyon, pero ang matanda ay sobrang nagalit. Sabi ni Yehan, pinaponte ako ng guro ko sa inyo. Nakausap ko na kayo. Aalis na po ako. Paumanhin. Tumayo si Yehan at umalis. Nag-alala ang matandang baliw. Teka, bata, bumalik ka. Ngumiti si Yehan at lumingon. Ano pa po iyon, Ginoo? Hoy, bata, bakit ka nagmamadali? May pag-uusapan pa tayo. Ipinakita ni Gu Fengzi ang kanyang mga ngipin, pero malungkot pa rin siya. Kung gusto niyang kumuha ng estudyante, sasabihin niya lang sa lahat, at maraming gustong maging estudyante niya. Pero ayaw ni Yehan. Ginoo, ayaw ko ng paligoy-ligoy. Hindi ako pinaponte ng guro ko rito sa madilim na lungsod ng walang dahilan. Mas mabuting maging tapat tayo. Para makapag-usap pa tayo. Umupo ulit si Yehan sa harap ng matanda. Nalungkot ang mukha ni Gu Fengzi. Mas tuso ka pa sa matandang iyon, Chinwoo daw. Halika, sumama ka sa akin.
Umalis si Gu Fengzi, at sumunod si Yehan. Nakarating sila sa isang pintuang bato. Pagkatapos pindutin ni Gu Fengzi ang mekanismo, bumukas ang pinto, at pumasok sila. Isang hanay ng pilak na baluti ang bumungad kay Yehan. Parang baluti ng mga sinaunang general. May kumikinang na pilak na liwanag, at parang walang sandata ang makakabasag nito. May nakalutang ding espada at kutsilyo sa paligid ng baluti. Nakaramdam si Yehan ng nakakatakot na kapangyarihan. Mga banal na sandata. Ginoo, ano ito? Nagulat si Yehan. Banal na baluti, ang tanging banal na baluti sa Yaguang region. Nalulungkot ang mukha ni Gu Fengzi dahil ito ay mapapasa kay Yehan. Banal na baluti. Nagulat si Yehan. Mas bihira ito kaysa sa banal na sandata. May 7 sa Yaguang region. Maraming gustong kunin ito. Kabanata 1557. Pagdating sa banal na baluti, wala nang iba pang katulad sa buong Yaguang domain. Kahit na pareho silang banal na antas, mas mahalaga ang banal na baluti kaysa sa mga banal na armas. At ngayon, may banal na baluti sa harap ni Yehan, kaya naman siya nagulat. Ang banal na baluting ito ay maaaring ang tanging isa sa buong Yaguang domain. Bukod pa rito, may 2 pang banal na armas. Mas malakas pa ito kaysa sa 9 na malalaking puwersa. Aba, bata, interesado ka ba? Mayabang nang umiti ang matandang baliw kay Yehan, dahil siya ang gumawa ng banal na baluting ito. Wala pang nakagawa ng katulad nito. Totoo namang interesado si Yehan. Kung makuha niya ang banal na baluting ito, kahit na atakehin siya ng isang banal na armas, hindi siya mamamatay. Ginoo, ang galing ninyo. Nakagawa kayo ng banal na baluti. Manghang sabi ni Yehan. Natuwa ang matandang baliw sa papuri ni Yehan. Bata, kung maging estudyante mo ako, ibibigay ko sa iyo ang banal na baluting ito. Ito lang ang isa sa buong Yaguang domain. Naiinggit pa nga ang mga leader ng 9 na malalaking puwersa rito. May naisip si Yehan. Ngumiti siya sa matanda. Ginoo, kaya pala ako pinaponte ng guro ko sa inyo, ano? Namula ang matandang baliw. Ang dali namang lokohin ng batang ito. Tama ang hinala ko. Ngumiti si Yehan. Hindi ako basta-basta pinaponte ng guro ko sa madilim na lungsod. May mahalagang dahilan, at ito ay ang banal na baluti. Nakakainis ka, bata. Magiging estudyante mo ba ako o hindi? Naiinis na kumaway ang matandang baliw. Mamaya na natin pag-usapan iyan. Ginoo, ang banal na baluti, masigasig na tinitigan ni Yehan ang banal na baluti. Napakahalaga nito sa kanya. Mga walang utang na loob, si Qin Wu daw, at ikaw rin, nasaktan si Gu Fengzi, pero kailangan niyang ibigay kay Yehan ang banal na baluti. Kahit na siya ang gumawa nito, pag-aari naman talaga ito ni Qin Wu daw. Kinaway ng matandang baliw ang kanyang manggas, at dumating ang banal na baluti sa harap ni Yehan. Napangiti si Yehan. May nakaukit na ancient sa baluti, gawa mismo ng matandang manggagawa ng espada. Kasama sa baluti ang bota, tuhod, palso, dibdib, likod, balikat, at helmet. Kapag isinuot na ito ni Yehan, may tatago na ito sa kanyang katawan. Para siyang Diyos ng digmaan. Inilagay ni Yehan ang banal na baluti sa kanyang sombrero ring. Napangiwi si Gu Fengzi. Pinanood niya lang na kunin ni Yehan ang baluti. Ito ang kanyang obra maestra, at walang makahihigit sa kanya sa Yaguang domain. Salamat po, Ginoo. Ngumiti si Yehan, at tumingin sa espada at kutsilyo. Mga banal na armas, mas malakas pa kaysa sa kanyang longevity sword, na isang banal na armas lang. Malaki ang agwat. Bata, tigilan mo na. Gusto mo bang kunin lahat ng gamit ko? Dumilim ang mukha ni Gu Fengzi. Ang 2 banal na armas at ang banal na baluti ay kanyang mga alaga. Nahiya si Yehan. Gusto niya nga sana. Bata, iyon na ang banal na baluting ito, para hindi na magreklamo ang matandang iyon, Qin Wu daw. Ngayon, pag-iisipan mo na ba ang pagiging estudyante ko? Ginoo, ano po ang pangalan ng baluting ito? At ang mga lumang bakal sa labas, ibibigay niyo rin po ba? Binago ni Yehan ang usapan. Ibibigay ko sa iyo lahat iyan kung gusto mo. Pangalan. Napakamot si Gu Fengzi. Nakalimutan ko na. Bata, huwag kang makialam, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Napakamot si Yehan. Ginoo, bigyan niyo po ako ng panahon para isipin ang pagiging estudyante ninyo. Nandito pa ako sa madilim na lungsod. Sasagutin ko kayo mamaya. Nagulat si Gu Fengzi. Nakita niyang nawala na si Yehan sa harap ng pintuang bato, kaya hinabol niya ito, pero wala na si Yehan. Hayop na bata, walang utang na loob. Bakit ka umalis ng ganoon? Naiinis na napakamot si Gu Fengzi. Ang batang iyon ay may gintong kamay.
Paano nakahanap si Qin Wu daw ng isang ganoong henyo? Sigurado akong magagawa niyang gumawa ng isang malakas na banal na armas. Kailangan kong makuha ang batang iyon. Bumalik na si Yehan sa Tianlong kasama sina Dao Tong at Xiao Yuangang. Iniisip niya ang banal na baluti. Ang tanging banal na baluti sa Yaoguang domain. Gusto na niyang gamitin ito agad. Kinuha rin niya ang mga lumang bakal sa bakuran ng matandang baliw. Pagbalik nila sa Tianlong, kalahati ng mga tauhan ay nasa labas para kunin ang mga ari-arian ng tatlong malalaking puwersa, at kalahati ay nagbabantay doon. Master, lumapit si Jiang Ye nang makita sina Yehan. Kabanata 1558, wala namang nangyari, ano? Tanong ni Yehan. Umiling si Jiang Ye. Master, nandito si Hel Ianwaki, ang ikatlong maliit na hari. Si Hel Ianwaki, nagtinginan ang tatlo. Nasa gitna pa rin ng kaguluhan ang Tianlong. Ano kaya ang pakay ng Hel Ian Palace? Dahil sa pagdating ni Hel Ianwaki, nag-alinlangan sina Yehan. Sumikat nga si Yehan dahil sa labanan, pero nasa gitna pa rin ng kaguluhan ang Tianlong. May mga kalaban pa rin siya sa labas ng madilim na lungsod. Nasaktan din niya si Ren Zhongshan, kaya may sama na sila ng loob ng Wuseng Wangfo. At si Yan Yun ng Yan Wangfo. Marami pang iba. Pumunta ang tatlo sa bakuran, at nakita nilang kinakausap ni Shi Wulei si Hel Ianwaki. Sa ngayon, wala pang alitan ng Hel Ian Palace at Tianlong. Bisita ang kalaban, kaya dapat silang maging magalang. Pagdating ni Yehan, tumayo si Hel Ianwaki at ngumiti. Kapatid Ye, hindi inaasahang pagbisita ko ito. Sabi ni Yehan, Master Hel Ian, huwag kayong mag-alala, maupo po kayo. Umupo silang lahat. Nagtimpla si Shi Wulei ng tsaa. Uminom si Yehan at nagtanong, isa ka sa tatlong maliit na hari ng madilim na lungsod, Master Hel Ian. Ano ang pakay mo sa Tianlong? Ngumiti si Hel Ianwaki. Kapatid Ye, sumikat ka sa madilim na lungsod. Natatalo mo ang mga master sa Heroes List, at nasa top 20 ka na. Gusto naming makipagkaibigan, lalo na't wala namang alitan ng Hel Ian Palace at Tianlong. Ano sa tingin mo? Ngumiti si Yehan. Master Hel Ian, huwag mo akong purihin. Ayaw ko ng paligoy-ligoy. Wala namang alitan ng Hel Ian Palace at Tianlong. Kaya pwede tayong maging magkaibigan. Pero iba't ibang uri ang pagkakaibigan. Anong uri ng pagkakaibigan ang tinutukoy mo? Ngumiti si Hel Ianwaki. Alam kong may alitan ka sa Jansong. Nasaktan ka dahil sa Jansong at gusto nilang patayin ka. Kaya naman, mortal na ang inyong alitan. Nangungusap ang mga mata ni Yehan. Alam pala ni Hel Ianwaki ang kanyang nakaraan. Pero madaling malaman ang tungkol sa kanya dahil sa Heroes List. Ano ang ibig sabihin ni Master Hel Ian? Seryosong sabi ni Dao Tong. Alam nila ang alitan ni Yehan at Jansong. Tiningnan ni Hel Ianwaki si Yehan at ngumiti. Kapatid Ye, narinig mo na ba ang kasabihang, ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko? Kaya naman pala, kaaway din pala kayo ng Jansong. Kalmadong sabi ni Yehan. Hinala niya na may kinalaman si Hel Ianwaki sa Jansong. Hehe. Hindi lang kami ang kaaway ng Jansong. Mahinang ngumiti si Hel Ianwaki. Dinalaw kita, kapatid Ye, dahil sa Jansong. Pareho tayong may kaaway, kaya pwede tayong maging magkaibigan. Sabi ni Yehan, Master Hel Ian, sasali rin pala kayo sa paglaban sa Jansong, ano? Tama, sabi ni Hel Ianwaki. Isa lang iyon. Pangalawa, alam mo ba ang mga henyo sa Heroes List na nasa labas ng madilim na lungsod? May mga miyembro ba ng Jansong? Malamig ang mga mata ni Yehan. Hindi siya magpapakita ng awa sa Jansong. Gusto ng Jansong na patayin siya. Ganoon din siya sa mga miyembro ng Jansong. Tumango si Hel Ianwaki. Alam kong nasa malapit na ng madilim na lungsod si Li Hanshan ng Jansong at may iba pang mga henyo. Nakakonsentrate na sila. Si Li Hanshan ang nasa ika-13 sa Heroes List. Nanigas ang mga mata ni Shi Wulei. Malakas na kalaban ito. Siya nga, sabi ni Hel Ianwaki. Sinasabing nasa huli na siyang yugto ng concentrating mind. Kung magparanking ulit siya, maaari siyang makapasok sa top 10. Alam mo na kung bakit siya nandito. Gusto nila akong patayin. Malamig ang mga mata ni Yehan. Gusto ng Jansong na patayin ka, at gusto ko ring patayin ang mga miyembro ng Jansong. Kaya pwede tayong magtulungan. Malamig din ang mga mata ni Hel Ianwaki. Malaki rin ang alitan nila ng Jansong. Tiningnan ni Yehan si Hel Ianwaki. Curious ako, ano ang alitan ninyo ng Jansong? Curious din sina Shi Wulei. Tinuturing kami ng Jansong na traidor. Kung hindi dahil sa kanila, hindi kami mapupunta sa madilim na lungsod. Sabi ni Hel Ianwaki.
Galing pala kayo sa Janzong. Nagulat si Yehan. Kabanata 1559. Narinig mo na ba ang pangalang Helian Liu yun? Tanong ni Helian Waki kina Yehan. Helian Liu yun. Isa ba siya sa 4 na elder ng Sword Sect? Sinasabing tumakas siya sa Sword Sect at wala nang balita sa kanya sa 10 kaharian na sakop ng Sword Sect, sabi ni Dao Tong. Nahulaan na ng lahat kung sino si Helian Waki. Sabi ni Helian Waki, tungkol sa mga alitan, hindi ko nasasabihin. Kung hindi dahil sa madilim na lungsod, pinatay na ng Sword Sect ang aming pamilya. Kanlungan. Nagtaka si Yehan. Kahit na ipinagbabawal ang madilim na lungsod sa mga disipulo ng mga sekta, kaya pa rin sanang sirain ng Sword Sect ang pamilya Helian. Sabi ni Helian Waki, alam ninyo na maraming kaaway ng mga sekta sa madilim na lungsod. Madali lang silang patayin ng mga sekta, pero hindi sila kumikilos dahil mayroong isang nilalang dito na kinatatakutan kahit ng mga sekta. Ang nasa labas ng timog. Nangungusap ang mga mata ni Yehan. Nakilala niya ito kanina. Tumanggaw si Helian Waki. Kung hindi dahil sa kanya, kanina pa sinira ng mga sekta ang madilim na lungsod. Mas binigyang pansin ni Yehan ang matandang baliw. Hindi niya akalaing ang isang maruming matandang parang pulubi ay kinatatakutan ng mga sekta. Nagtinginan sina Shi Wulei. Mali pala ang kanilang pagtingin sa matandang baliw. Sabi ni Helian Waki, hindi lang ang Helian Palace at Wuseng Palace ang kaaway ng Janzong sa madilim na lungsod. Pero mas maraming kaaway si Ren Wuseng ng Wuseng Palace kaysa sa amin. Hindi lang ang Janzong ang kaaway ng Wuseng Palace, pati na rin ang Divine Eagle Castle. Ang Yan Wangfu, sino ang kanilang mga kaaway? Tanong ni Yehan. Ang Sword Sect, ngumiti si Helian Waki. Sa madilim na lungsod, ang 3 malalaking palasyo ay may alitan sa mga sekta, pati na rin ang mga ordinaryong mandirigma. Pero dahil sa matandang iyon, walang sekta ang nangahas na umatake sa madilim na lungsod. Hindi rin kami naglakas loob na pumunta sa timog. Maraming naisip si Yehan. Marahil, hindi simpleng dahilan ang pagpapunta sa kanya ni Qin Wu daw sa madilim na lungsod. Ang matandang baliw na kinatatakutan ng mga sekta ang dahilan. Kapag nakilala na siya ni Yehan, maglakas loob pa kayang salakayin siya ng Janzong. Bukod pa rito, may 2 puwersa sa madilim na lungsod na kaaway ng Sword Sect, ang Helian Palace at ang Wuseng Palace. Hindi lang pala banal na baluti ang pakay ni Qin Wu daw. May parehong layunin sila ni Yehan. Huminga ng malalim si Yehan. Marami na tayong napag-usapan. Gusto ko nang malaman kung paano natin lalabanan ang Janzong. Laban sa Janzong. Ngumiti si Helian Waki. Mahina pa tayo para lumaban sa Janzong. Kaya naman, lalaban muna tayo sa mga maliliit, gaya ni Li Hanshan. Ano sa tingin mo? Sabi ni Yehan, mas malakas ang Helian Palace kaysa sa Tianlong sa madilim na lungsod. Bukod kay Li Hanshan, sino pa ang nandito? Hehe, may ilan pang mahirap kalabanan. Ngumiti si Helian Waki. Bukod kay Li Hanshan, nandito rin sina ni Ye Wushuang ng Sword Sect, Ling Chanhe ng Hanging Mountain, at sina Yuan Feng at Yuan Chun ng Xiniangbao. Marami pang iba ang sumusunod sa kanila. Ang dami naman. Nangungusap ang mga mata ni Shi Wulei. Si Ye Wushuang ay nasa ika-6 sa Heroes List, si Ling Chanhe ay nasa ika-7, si Yuan Feng ay nasa ika-5, at si Yuan Chun ay nasa ika-16. Isang hindi nakikitang presyon ang kumalat sa paligid. Seryoso ang mukha ni na Dao Tong at Xiao Yuangang. 3 sa top 10 geniuses ang nandito. Kaya naman pala, 4 na malalaking sekta ang nandito sa labas ng madilim na lungsod. Unti-unting kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao. Napakagaling ng kanilang line-up. Tumanggaw si Helian Waki. Kung hindi ka aalis sa madilim na lungsod, aatakihin ka nila. Pero ang target ko lang ay ang Janzong. Tiningnan ni Yehan si Helian Waki. Ano ang plano mo? Patayin si Li Hanshan at lahat ng disipulo ng Janzong malapit sa madilim na lungsod. Malamig na sabi ni Helian Waki. Sabi ni Yehan, wala akong problema sa pagpatay sa Janzong pero hindi lang sila ang kalaban ko. Kailangan kong mag-isip. Ngumiti si Helian Waki. Sa ganoon, hihintayin ko ang magandang balita sa Helian Palace. Ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Kahit hindi tayo magtulungan, magkaibigan pa rin tayo. Tumanggaw si Yehan. Kaaway ng Janzong ang Helian Palace, magandang balita ito. Kasama ang Wuseng Palace, pero may sama na siya ng loob dito. Bata, nandito ka pala. Ang hirap hanapin. Biglang may boses sa itaas ng bakuran. Naramdaman ni Yehan ang kamay na nasa kanyang balikat, may itim na marka ulit. Napangiwi si Yehan. Bagong palit lang niya ang damit tapos may marka na naman ang matandang iyon.
Kabanata 1560. Nagulat sina Shi Wulei. Hindi nila namalayan kung paano dumating ang matanda. Pero uminom na ito ng tsaa ni Yehan, kaya nanlamig si Yehan. Matanda, akin yan. Kanino? Kung ayaw mong maging estudyante ko, mananatili ako rito. Masamang tiningnan ni Gu Fengzi si Yehan. Naiinis siya dahil mabilis tumakas si Yehan kanina. Pero ang pinakanakakagulat ay si Hel Ianwaki. Kahit na parang pulubi ang matanda, hindi siya nang ahas na magalit. Yumuko siya. Hel Ianwaki po. Sino ka? Hindi interesado ang matandang baliw kay Hel Ianwaki, maliban kay Yehan. Ginoo, ang ama ko po ay si Hel Ian Liu yun. Magalang na sabi ni Hel Ianwaki. Nag-isip si Gu Fengzi. Hindi ikaw ang hinahanap ko. Umalis ka na. Opo, Ginoo. Hindi nag-alinlangan si Hel Ianwaki. Tiningnan niya si Yehan, at umalis. Nagulat siya dahil may kinalaman pala si Yehan sa matandang iyon. Yehan? Ang matandang ito, bulong ni Xiao Yu hanggang kay Yehan. Hindi sila pumasok kanina, kaya hindi nila alam na ang matandang ito ay isang napakalakas na nilalang. Tumanggaw si Yehan at binigay ang upuan niya kay Gu Fengzi. Tinapik ulit ng matanda si Yehan sa balikat at umupo. Hindi makapaniwala sina Shi Wulei na ang maruming matandang ito ay isang napakalakas na tao. Pero alam na ni Yehan ang ugali ng matandang baliw, kaya hindi na siya nag-abala. Matanda, bigyan niyo po ako ng panahon para isipin ang pagiging estudyante ninyo. Bakit niyo ba ako hinahabol? At gusto ko pong malaman kung bakit niyo ako gustong maging estudyante. Tiningnan ni Gu Fengzi si Yehan. Kung hindi sinabi ng matandang iyon, Qin Wu daw, na mayroon kang gintong kapangyarihan, hindi kita papansinin. Bata, ang gintong kapangyarihan ay napakahalaga sa paggawa ng sandata. Kapag idinagdag ito sa sandata, magiging napakatalas nito. Bukod pa rito, kahit ano pang materyales, madali mong mapapaangat ang antas nito. Sayang naman kung hindi mo gagamitin. Inaasahan ni Gu Fengzi ang sagot ni Yehan. Kumikinang ang kanyang mga mata. Bihira ang tulad ni Yehan, kaya hindi niya ito hahayaang mawala. Napabuntong hininga si Yehan. Inaasahan na pala ito ni Qin Wu daw. Nahulaan na ni Yehan ang pakay ni Qin Wu daw. Ang banal na baluti ay isa lang. Pangalawa, may mga puwersa sa madilim na lungsod na kaaway ng Sword Sect. Ang Washengwang at Helianwang ay mga master, kung hindi, hindi sila lalaban sa Jansong. Pangatlo, ang matandang baliw. Sinabi ni Qin Wu daw sa matanda na may gintong kapangyarihan si Yehan, para pumayag ang matanda na maging guro. Alam na alam ni Qin Wu daw ang matandang baliw. Kapag nalaman ng matanda na may gintong kapangyarihan si Yehan, hindi na niya ito hahayaang mawala. Matanda, maghintay po kayo. Sabi ni Yehan. Napakamot si Gu Fengzi. Hindi, baka tumakas ka. Sa lakas mo, kaya ko bang tumakas? Sabi ni Yehan. Tama. Nag-isip si Gu Fengzi at tiningnan si Yehan. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung tatakas ka, babaliin ko ang binti mo. Wala nang magagawa ang matandang iyon, Qin Wu daw. Kalahati ng estudyante mo ay akin na. Nawala si Gu Fengzi. Nagtinginan sina Shi Wulei. Kilala nila ang marumi at makapangyarihang matandang si Gu Fengzi. Kahit sa kalye, ordinaryong matandang marumi lang ang tingin sa kanya. Ang matandang ito ay isang tunay na master. Manghang sabi ni Xiao Yuangang, tinitignan ang mga itim na marka sa balikat ni Yehan. Sumang-ayon sina Shi Wulei at Dao Tong. Pero malakas ang impluensya ng matandang ito. Yehan, huwag mo na bang isipin? Sabi ni Shi Wulei. Kung maging estudyante si Yehan ng matandang ito, walang manggahas na manakit sa kanya sa madilim na lungsod. At kailangan pang mag-isip ng mga disipulo ng mga sekta kung gusto nilang salakayin si Yehan. Sabi ni Yehan, iwanan na muna natin iyan. Kailangan nating palakasin ang Tianlong. Marami pa tayong kalaban sa labas ng madilim na lungsod. Hindi tayo pwedeng laging magtago. Kaya naman pala, makikipagtulungan tayo sa Helian Palace. Tanong ni Dao Tong. Sabi ni Yehan, kung may darating na kaalyado, bakit hindi natin ito tanggapin? Para malabanan ang Jansong. Hindi gaanong kapaki-pakinabang ang Helian Palace, pero may interes ako kay Haring Helian. Isa siya sa 4 na elder ng Sword Sect noon, kaya malakas siya. Kapag lumaban tayo sa Jansong, may kakampi tayo. Pero isa lang ang pwedeng mamuno sa madilim na lungsod. Tumanggaw sina Shi Wulei, pero alam nilang lalaban sila sa Jansong. At dahil sa ambisyon ni Yehan, pansamantala lang ang pakikipagtulungan.